Sa edad na 50, nagde-deliver akong pizza gamit ang isang lumang-lumang Toyota Vios nang buksan ni Mateo de Leon ang kanyang pinto at napaluhod. Malakas ang buhos ng ulan ng Disyembreng gabing iyon. Tagos hanggang buto ang lamig sa aking jacket mula sa Mang Tebans Pizza. At gusto ko lang sanang kunin ang aking 500 pisong tip at magpatuloy sa susunod na delivery. Ngunit ang matandang lalaki ay nakatitik sa aking mukha na parabang nakakita ng multo, nanginginig ang mangga kamay habang inaabot ako. Diyos ko po, bulong niya, basak ang boses, anak ka ni Tomas Garcia, hindi ba? Umatras ako, naguguluhan at medyo nag-alala. Sir, ayos lang po ba kayo? Gusto niyo po bang tumawag akong tulong? Si Tomas Garcia ang tatay mo. Kilala ko ang mga matang iyan, ang pangana iyan, kamukhang-kamukha mo siya nung kabataan niya, na punong luha ang kanyang mga mata. 30 taon na kitang hinahanap, Ramon. Paano niyo po nalaman ang pangalan ko? Kumakabog na ang dibdib ko. Walang sinuman ang nakukuwento tungkol sa tatay ko. Namatay siya noong 2 taong gulang pa lang ako at dinala na ng nanay ko ang karamihan sa mga alaala niya sa kanyang hukay 3 taon na ang nakalilipas. Dahil business partner niya ako, naktayo kami ng kumpanya noong 1982. Kalahati ng kumpanya ay pag-ari ng tatay mo. Pinilit ni Mateo na tumayo at hinawakan ang braso ko ng may nakakagulat na lakas para sa isang 98 taong gulang. Pakiusap, kailangan mong pumasok. Ang ipapakita ko sa iyo ay magpapabago ng lahat. Dapat ay umalis na ako. May 3 pa akong delivery na lumalamig sa kotse ko. Ngunit may kung ano sa kanyang boses, isang halo ng desperasyon at kagalakan na naktulak sa akin na sundan siya sa loob ng kanyang bahay. Ang mapader ngang sala ay puno nga naka-frame na litrato at dokumento. Kumuha siyang isa na may nangingining na makamay. Ipinapakita ang 2 binatang nakahadhat na nakatayo sa isang construction site. Iyan ang tatay mo at ako, ang araw na pinirmahan namin ang mga papeles para sa De Leon Garcia Developments. Nanuyo ang lalamunan ko. Kamuhang-kamuha ko ang tatay ko. O kamuhang-kamuha niya ako. Parehong maitim na buho, parehong matatak na panga, parehong bahagyang tabingi sa ilong, wala siyang nabanggit na negosyo kay nanay. Dahil akala namin ay nabigo kami. Tinanggihan ng City Hall ang aming development permit. Namatay ang tatay mo 2 buwan pagkatapos, iniisip na nawala sa kanya ang lahat. Ngunit 6 na buwan pagkatapos ng kanyang pagkamatay, binawi nila ang desisyon. Ang walang kwentang latian na binili namin, iyon ang naging Rizal Techno Hub. Lumakat si Mateo patungo sa kanyang desk at kumuha ng isang folder na makapal sa mga dokumento. 30 taon kong kinolekta ang parte ng tatay mo sa kita. Hinahanap ka at ang nanay mo. Nawala siya pagkatapos ng pagkamatay ni Tomas. At hindi ko siya mahanap, pero patuloy na lumaki ang pera. Patuloy na dumarating ang sekengang upa. Binuksan niya ang folder sa isang bank statement. Ang numero sa ibaba ay nakpalabo sa aking paningin. 40 bilyon. Impossible iyan, sabi ko. Halos pabulong na lang ang boses. Itinayo ng isang malaking tech company ang kanilang Southeast Asia hub sa Lot 15. Nasa Lot 23. Naman ang isang international BPO. 3 malalaking ospital, 47 office building, 2 shopping center, lahat ay nakbabayad ng upa sa De Leon Garcia Developments. Kalahati niyan ay sa iyo. Nanlambot ang aking maduhot. Bumagsak ako dun mismo sa Persian rug ni Mateo de Leon. Kumalat ang laman NG pizza bag sa saig. 6 na buwan lang ang nakalipas. Isa akong matagumpay na logistics manager sa Hidalgo Group. May bahay ako, karera, respeto. Pagkatapos, pinakasalan ng dati kong asawa, si Marichel, ang bilyonaryo kong boss, si Victor Hidalgo, at sinira nila ang buhay ko gamit ang mapekeng akusasyon ng pagnanakaw. Na-blacklist nila ako sa industriya, kinuha ang bahay ko, ang ipon ko, lahat. Enjoy being a nobody. Text sa akin ni Marichel nung araw na nagsimula akong ma-delivering pizza. Ngayon, nakatitig ako sa isang piraso ng papel na nagsasabing mas mayaman pa ako sa taong sumira sa akin. May isa pa, sabi ni Mateo, tinutulungan akong umupo sa isang silya.
ang bagong asawang dati mong misis, si Victor Hidalgo. Ang corporate headquarters niya ay nakatayo sa lupa natin sa Lot 47. Siya ang nangungupahan sa atin sa loob ng 15 taon, umikot ang paningin ko. Nagrerenta sa atin si Victor Hidalgo. Ang buong imperyo niya ay tumatakbo mula sa lokasyong iyon at may isang klause na ipinilit ko noong isinulat namin ang mga orihinal na kontrata. Sino mang umupa na lumabagsam nga etikal na kasanayan sa negosyo ay maaring wakasan ang kanilang list sa loop ng 30 araw na abiso. Naisip ko ang aking anak na si Bea na nahirapang tapusin ang nursing school dahil hindi ko na matulungan sa tuition. Naisip ko ang aking anak na si Carlo na nag-alok na pautangin ako ng perang wala naman siya. Naisip ko ang kahihiyan ngang pagde-deliver ngang pizza sa aking nga dating kasamahan. Nakikita ang awas sa kanilang nga mata. Ginoong De Leon, sabi ko, dahan-dahang tumatayo. Sa tingin ko, oras na para makilala ni Victor Hidalgo ang kanyang bagong landlord. Ngumiti si Mateo at sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na buwan, naramdaman ko ang isang bagay na akala ko ay kinalimutan ko na, pag-asa. Hindi lang para sa pera o paghihiganti, kundi para sa katarungan. Ang taong dumurok sa akin dahil kaya niya ay malapit ng malaman na minsan. Ang karma ay dumarating na may kasamang 30-day eviction notice. 6 na buwan ang nakalipas. Maayos ang lahat. 23 taon sa Hidalgo Group ang nakdala sa akin mula sa pagiging warehouse coordinator patungo sa senior logistics manager at ipinakmamalaki ko ang bawat baitang na inayat ko sa hagdan na iyon. Ang aking corner office ay may tanawin ng Makati skyline at ang aking team ng 42 na tao ay sapat ang respeto sa akin para pangalanan akong Manager of the Year. 3 beses. 8 taon ng final ang diborsyo namin ni Marichel at sa totoo lang, mas maayos ang buhay ko nang wala siya. Ang maanak ko ay umunlat nang matigil ang palaging pag-away. Si Bea ay nasa huling taon na niya sa nursing program sa isang kilalang universidad. Puro 1 ang grado at nagbo-volunteer sa Philippine Children's Medical Center tuwing Sabado at Linggo. Si Carlo naman ay kagagawa lang na partner sa isang law firm, ang pinakabata sa kasaysayan ng kumpanya sa edad na 31. Nakakaroon kaming Sunday lunch ng 2 beses sa isang buwan sa bahay ko sa Parañaque. Walang magarbong handa, pero akin iyon. Dad, kailangan mo ng magdet ulit, sabi ni Bea habang ipinapasa ang adobo. 50 ka pa lang, bata pa yan ngayon. Nakatutok ako sa trabaho ko, anak. Saka, pagkatapos ng nanay niyo, sa tingin ko sapat na ang excitement sa buhay ko. Tatawa si Carlo. Exciting talaga si Mama. Naalala niyo ba nung sinubukan niya tayong kumbinsihin na mag-invest sa pyramid scheme na iyon? Nagagawa na naming pagtawanan ngayon. Ang walang katapusang pangangailangan ni Marichel para sa mas maraming pera, mas mataas na katayuan, mas marami sa lahat. Iniwan niya ako para sa isang real estate developer na nalugi sa loob ng 2 taon. Ang huling balita ko, nagtatrabaho siya bilang receptionist sa isang dental office. Tapos dumating ang company gala noong Hunyo. Laging bongga ang Hidalgo Group para sa taunang selebrasyon, nirerentahan ang ballroom ng isang 5-star hotel sa BGC, nagdadala ng masikat na chef, at pinaparamdam sa lahat na parang mga hari at reyna sa loob ng isang gabi. Nakatayo ako kasama ang aking team. Nag-enjoy naman nang lumapit si Victor Hidalgo mismo na may kasamang babay. Mon, dagundong ni Victor sa boses na iyon na nagutos sa mga boardroom. Gusto kong makilala mo ng maayos ang aking fiancé. Humarap ang babae at nanlamig ang dugo ko. Nakatayo ron si Marichel sa isang designer gown na marahil ay mas mahal pa sa isang buwan kong sahod. Nakikinang ang diamante sa kanyang matainga, at ang pamilyar na mapanlinlang na ngiti ay kumalat sa kanyang mukha. Hello Mon, sabi niya ng buong tamis. Ang tagal din nating dinakita. Kinuwento sa akin lahat ni Marichel ang tungkol sa inyo, sabi ni Victor. Ang kamay ay posesibong nakahawa sa baywang ni Marichel. Ang liit ng mundo. No, ang dati mong asawa, magiging parte na ng pamilyang Hidalgo. Ang team ko ay natigilan sa paligid ko. Lahat ay biglang naging interesado sa kanilang nga baso ng champagne. Pilit akong ngumiti.
Congratulations sa inyong dalawa. Dapat tayong dinner minsan, sabi ni Marichel. Lahat tayo, parang mga adult. Gusto kong marinig kung kumusta na ang mga bata. Ang paraan ng pagsabi niya ng mga bata na parabang hindi niya pinalampas ang 8 taon ng makaarawan at graduation ay nagpatigas ng aking panga pero pinanatili ko ang aking composure. Ayos naman sila. Excuse me, may kailangan lang akong kausapin. Lumayo ako, pero ramdam ko ang mata niya sa akin sa buong gabi. Nahanap akong aking assistant, si Janet, sa balkonahe. Okay ka lang, boss. Mukhang mahirap yung kanina. Ayos lang, Janet. Nakaraan na yon. Kung sa bagay. Pero mag-ingat ka. Tumingin sa'yo yung babaeng yun na parang pusang nakakitang daga. Hindi alam ni Janet kung gaano siya katama. Sa mga sumunod na linggo, nagsimulang magpakita si Marichel kung saan-saan sa trabaho. Dadaan siya para mananghalian kasama si Victor, laging humihinto sa aking departamento. Dadalo siya sa mga meeting na wala naman siyang kinalaman, upo sa tabi ni Victor, bubulong sa kanyang tainga habang nakatingin sa akin. Dad, may problema, sabi ni Carlos sa isa sa aming mapananghalian, mukha kang pagod na pagod. Mga bagay lang sa trabaho. Ang fiancé ni Victor ay si Marichel, nabitawan ni Bia ang kanyang tinidor. Si Mama? Si Mama? Papakasalan ang boss mo? Okay lang. Kailangan ko lang manatiling profesional. Dad, kailangan mong i-document lahat. Sabi ni Carlos sa kanyang boses abogado. Mukhang makakaproblema. Ang nanay ko, si Dorothy, ay siguradong naalata na ito. Lagi siyang kahina-hinala sa mga taong may sobrang karisma at kulang sa konsensya. Ramon, masyado kang mapaktiwala, tulad ng tatay mo, lagi niyang sinasabi. Nakikita ni Thomas ang kabutihan sa lahat, kahit na wala namang kabutihang mahahanap. Pinalaki ako ni nanay ng maisa matapos mamatay si tatay sa aksidente sa sasakyan noong 2 taong gulang ako. Nag-double shift siya sa Philippine General Hospital sa loob ng 30 taon, pinag-aral ako, hindi kailanman nagreklamo. Namatay siya 3 taon na ang nakalilipas. Payapa sa kanyang pagtulog at iniwan sa akin ang isang kahon ng gamit ng tatay ko at isang babala. Hindi laging patas ang mundo, Ramon. Pero ang katotohanan ay laging may paraan para lumabas. Kung iisipin ko ngayon, dapat nakinig ako kay Carlo. Dapat nakita ko ang patibong na inihahanda ni na Marichel at Victor, pero naniwala ako sa sistema, sa sipak at tiyaga, sa ideya na sapat na proteksyon ang paggawa ng trabaho mo ng maayos. Nagkamali ako. Ang pagkasirang buhay ko ay nangyari sa loob lamang ng 72 oras at nagsimula ito sa isang tawag sa telepono ng 7:30 ng Lunes ng umaga. Ramon, kailangan ka namin sa Human Resources ngayon din, sabing boses. Si Carol Reyes iyon, ang HR Director, at ang tono niya ay nakpait sa lasang kape ko. Ang paglalakad patungo sa HR ay parang prosesyon ng patay. Nakaupo si Carol sa likod ng kanyang desk na may 2 security guard sa magkabilang gilid ng pinto. Isang tumpok ng mga papel ang nasa pagitan namin na parang isang akusasyon. May isang seryosong alegasyon ng pagnanakaw, sabi niya, itinutulak ang madokumento patungo sa akin. Nampalu, 100 milyon na halaga ng inventaryo ang nawawala sa warehouse 2. Ipinapakita ng digital access log na ang iyong override code ang ginamit sa bawat pagkakataon. Impossible yan. 3 buwan na akong hindi nakakapunta sa warehouse 2. Sabi nga record iba, bawat transaksyon ay may digital signature mo. 47 makakahiwalay na paglilipat sa nakalipas na 90 araw. Nanginginig ang mga kamay ko habang tinitingnan ang mga papel. Nandun ang access code ko, ang digital signature ko, kahit ang maoras ng pag-login ko, lahat sa maoras na nasa bahay ako at natutulog. Gawa-gawa lang ito. Tingnan niyo ang security camera, ipapakita nila na wala ako roon. Hindi nakbago ang ekspresyon ni Carol. Nakmalfunction ang kamera sa lahat ng mga panahong iyon. Pumalya rin ang backup system. Gusto ni Mr. Hidalgo na ayusin ito ng tahimik. Mag-resign ka ngayon. Pirmahan mo itong non-disclosure agreement at walang magiging kasong kriminal.
Kasong kriminal para sa isang bagay na hindi ko ginawa? Gusto kong makausap ang abogado ko. Desisyon mo yan. Pero umaasa si Mr. Hidalgo na maiwasan na mapahiya ang pamilya mo. Kagagawa lang na partner ng anak mong si Carlo, hindi ba? Sayang naman kung malaman ng law firm niya na ang tatayng pinakabago nilang partner ay isang magnanakaw. Malinaw ang banta. Tumayo ako. Hindi ako magre-resign para sa isang bagay na hindi ko ginawa. Kung gayon, suspendido ka, epektibo ka agad. Ihahatid kang security palabas. Ang walk of shame sa opisina na tinulungan kong buuin ay ang pinakamahaba sa buhay ko. 42 mukha nga aking team ang nanunot habang inilalabas akong security na parang kriminal. Umiyak si Janet sa kanyang desk. Si Dennis mula sa accounting ay hindi makatingin sa akin. Martes ay dumating ang nga pulis. 6 na pulis ang dumating sa pinto ko na may waran, hinaluhog ang bahay ko, kinumpiska ang nga computer ko, mga file ko, lahat. Pinanut akong kapitbahay kong si Aling Nena mula sa kanyang bintana habang inilalabas ako na nakaposas. Dad, anong nangyayari? Humahagulgol si Bea sa telepono mula sa kanyang dorm. Hindi pagkakaunawaan lang ito, anak. Huwag kang mag-alala. Ngunit pagsapit ngang Miyerkules, malinaw na hindi ito isang hindi pagkakaunawaan. Bawat malaking kumpanya ng logistics sa buong bansa ay nakatanggap ng email mula sa Hidalgo Group tungkol sa aking mga issue sa integridad at patuloy na investigasyon para sa corporate theft. Ang aking LinkedIn ay napunong taong lumalayo sa akin. 23 taon ng mga relasyon ay naglaho sa loob ng 23 oras. Ang text mula kay Maricel ay dumating nung Miyerkules ng gabi. Enjoy being a nobody. Monday, you always were too small for the life I wanted. Vinny sends his regards. Tinawagan ko si Carlo. Kailangan ko ng abogado na hindi takot kay Victor Hidalgo. Dad, ako na mismo ang magre-representa sa iyo. Hindi. Kagagawa mo lang na partner. Hindi ko hahayaang sirain din nila ang karera mo. Ang abogadong kinuha ko ay naniningil ng 20,000 bawat oras. Sa 2 linggo, nauubos na ang aking ipon. Sa 2 buwan, na-foreclose ang bahay. Kinain ng nga bayarin sa abogado ang lahat at hindi kami lumalapit sa pagpapatunay nga aking kawalang kasalanan. Si Victor Hidalgo ay may hukbo ng nga abogado at tinabunan nila kami sa mga papeles. Mon, ayaw kong sabihin ito, pero nagawa na nila ito dati. Sa wakas ay inamin ng aking abogado. May pattern, si Victor Hidalgo. 3 iba pang executive na kinalaban niya ay naktapos na may katulad ng mga akusasyon. Walang sinuman sa kanila ang nakapagpatunay ng kanilang kawalang kasalanan. So susuko na lang ako? Ang sinasabi ko ay ikaw si David na lumalaban kay Goliath, maliban na lang na si Goliath ang nagmamay-ari ng lahat ng bato. Ibinenta ko ang lahat. Ang bahay, ang kotse, ang relo ng tatay ko. Sinubukan akong bigyan ni Carlong pra, ngunit tumanggi ako. Nag-alok si Bea na huminto sa pag-aral at magtrabaho, ngunit mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa hayaan siyang isakripisyo ang kanyang kinabukasan para sa mga kasinungalingan ni Victor. Ang Mang Taban's Pizza ang tanging lugar na hindi nag-background check. Ang may-ari, si Mang Taban, ay old school. Pumasok ka, magtrabaho ka ng maigi, babayaran ka. Wala akong pakialam sa sinasabi ng mga papel. Ang pagde-deliver ng pizza sa edad na 50 ay isang espesyal na uri ng kahihiyan. Ang una kong delivery ay sa isang tao mula sa dati kong departamento. Ang pangalawa ay sa isang kapitbahay. Ang pangatlo ay sa isa sa mga kaibigan ni Maricel na tumawa nang makita ako at binigyan ako ng mapanlait na 1,000 pisong tip. Ramon Garcia? Nakita ako ni Dennis isang gabi sa isang red light. Huminto sa tabi ng aking lumang Vios na may logo ng Teban sa bubong. Tol, narinig ko ang ginawa sayo ni Hidalgo. Alam ang lahat na gawa-gawa lang yon, pero walang gustong kumalaban sa kanya. Pag-aari niya ang kalahati ang Metro Manila. 3 buwan sa bagong buhay na ito, tumigil na ako sa paglaban. Ang pride ay isang luho na hindi ko kayang bayaran. Nag-deliver akong pizza, nakatira sa isang studio apartment na amoy amag, at iniwasan ang mga lugar kung saan maari kong makita ang mga tao mula sa aking dating buhay.
Ang taong dating nagpatakbo ng logistics para sa 1 bilyong pisong kumpanya ay nag-alala na ngayon sa pambayad ng gasolina. Noong gabing iyon ng Disyembre, habang nakmamaneho sa ulan papuntang Forbes Park, inakala kong tinanggap ko na ang aking kapalaran. Wala akong kwenta, tulad ng sinabi ni Marichel, hindi ko alam na sa loob ng 10 minuto, babaguhin ni Mateo de Leon ang lahat. Ang order ay para sa 1247 Acacia Avenue, Forbes Park. Isang large pepperoni with extra cheese. Kabuuang 5,1,250 kasama ang delivery. Hinahampas ng ulan ng Disyembre ang aking windshield habang humihinto ako sa napakalaking bahay. Ang mag-delivery sa Forbes Park ay karaniwang nangangahulugan ng magagandang tip, minsan sapat na para sa gasolina ko sa buong gabi. Kinuha ko ang insulated bag at tumakbo sa malakas na ulan. Walang silbi ang aking jacket laban sa malamig na ulan. Nang buksan ni Mateo de Leon ang pinto at napaluhod, akala ko ay inaatake siya sa puso. Pagkatapos ay binanggit niya ang pangalan ng aking ama at ang aking mundo ay gumuho. Tuloy ka, pakiusap, kailangan mong pumasok, sabi ni Mateo. Hinihila ako papasok sa pinto ng may nakakagulat na lakas. 30 taon na kitang hinahanap, Ramon. 30 taon. Ang kanyang sala ay parang isang museo na nakatuon sa nakaraan. Ang maitim at puting litrato ay nakakalat sa bawat ibabaw. Ang madokumento at mga frame ay nakahanay sa mga pader. At ang makahon ng papel ay nakasalansan sa mga sulok. Nahulo ang pizza bag mula sa aking manhit na mga daliri ng kunin ni Mateo ang isang partikular na litrato mula sa itaas ng fireplace. Ito ang tatay mo at ako, 1982, ang araw na in-incorporate natin ang De Leon Garcia Developments. Ang dalawang binatang lalaki sa larawan ay nakatayo sa harap ng isang malawak na latian, may hawak na hard hat, nakangiti na parang nanalo sa loto. Kamuhang-kamuha ko ang aking ama noong 25 siya, hanggang sa maliit na paklat sa itaas ang kaliwang kilay niya. Nakakilala kami ni Thomas sa isang construction site sa Bulacan, paliwanag ni Mateo, ang kanyang masalita ay bumubuhos na parang isang nasirang dam. Pareho kaming foreman, parehong nangangarap. Ginugugol namin ang aming ma-lunch break sa pag-usap tungkol sa pag-asenso, tungkol sa pagtatayo ng isang bagay na mahalaga. Tapos lumabas ang lupa sa Rizal para sa auction, 60 hektaryang latian na walang may gusto. Inilabas ni Mateo ang isang naninilaw na dokumento, ang nga incorporation paper para sa De Leon Garcia Developments. Naipon ang tatay mong 2,5 milyon. Ang buong ipon niya sa buhay kasama ang isang utang laban sa bahay nga magulang mo. Tinapatan ko ito, pantay kaming partner, 50,50, pinaktawanan kaming lahat. Sino ang magtatayo sa latian 30 kilometro mula sa siyudad? Walang nabanggit si nanay tungkol dito, sabi ko. Nanginginig ang boses dahil nabigo kami o akala namin nabigo kami. 6 na beses na tinanggihan ng City Hall ang aming nga permit sa pagdevelop. Sinabi ngang Environmental Board na protektadong wetlands, ang lupa, wasak na wasak ang tatay mo. Isinugal niya ang lahat. Isinangla ang kinabukasan ng pamilya niyo sa isang pangarap. 2 buwan pagkatapos, namatay siya sa aksidente sa sasakyan sa NLEX. Iniisip na sinira niya ang buhay ng nanay mo at ang sa iyo bago ka pa man isilang na punong luha ang nga mata ni Mateo. Pumunta ako sa burol. 8 buwan buntis ang nanay mo, tuliro. Nang sinubukan kong ipaliwanag ang tungkol sa kumpanya, sinigawan niya ako na umalis. Sinabi niyang ayaw na niyang marinig ang tungkol sa mga bigong pangarap ni Thomas. Lumipat siyang tirahan pagkatapos kaisilang. Na-hire ako ng mga pribadong investigador, pero tinapan ni Dorothy ang kanyang nga bakas. Lumakat siya patungo sa isang filing cabinet at kumuhang sunot-sunot na folder. 6 na buwan pagkatapos mamatay ni Thomas. Nagbago ang lahat. Inanunsyo ng gobyerno ang isang bagong inisyatiba para sa Technology Corridor. Bigla, ang aming walang kwentang latian ay naging prime real estate. Naaprubahan ang mga permit ng magdamag, pero hindi ko kayo mahanap ngang nanay mo para sabihin sa inyo. Kaya, mag-isa mo itong dinevelop?
Dinevelop ko ito para sa ating dalawa. Bawat kontrata, bawat list, bawat desisyon, tinatanong ko ang sarili ko kung ano ang gugustuhin ni Thomas. Inilagay ko ang kanyang 50% sa isang trust, nangongolektang upa, nag-ipon ngang interest, naghihintay sa araw na mahahanap ko ang kanyang anak. Ipinakita sa akin ni Mateo ang makasunduan sa pagupa. Makbang statement, 30 taon ng masusing matalaan. Mga malalaking kumpanya, mga BPO, 3 malalaking ospital, 47 office building, lahat ay nagbabayad ng upa sa De Leon Garcia Developments. Ang manumero ay nakakagulat. 40 bilyong piso, sabi ni Mateo. Iyon ang parte ng tatay mo sa ngayon. Pero Ramon, may mas mahalaga pa kaysa sa pera. Inilabas niya ang isang partikular na kasunduan sa pagupa at nanlamig ang dugo ko. Ang pirma ni Victor Hidalgo ay nakatitik sa akin. Ang Hidalgo Group ang aming anchor tenant sa loob ng 15 taon. Lot 47, ang hiyas ng koridor. Ang buong operasyon niya ay tumatakbo mula sa gusaling iyon. Ang lease ay para sa renewal sa susunod na buwan. Sinasabi mo sa akin na nagrerenta sa atin si Victor Hidalgo sa iyo ngayon. At may isang morality clause na ipinilit ko sa bawat lease. Sinumang umupa na napatunayang may pandaraya, pagnanakaw, o hindi etikal na mga kasanayan sa negosyo ay maaring paalisin na may 30 araw na abiso. Gustong tatay mong matatapat na negosyo sa aming lupa. Naisip ko ang text ni Marichel tungkol sa pagiging nobody, tungkol sa pag-iya ng aking anak na babay sa telepono, tungkol sa aking anak na lalaki na nag-alok ng prang walasiya, tungkol sa 3 buwan ng pagde-deliver ng pizza habang si Victor Hidalgo ay nakaupo sa kanyang opisina sa lupa ng aking ama, sumisira ngang gabuhay para sa katuwaan. Mateo, sabi ko, ang boses ko ay matatag sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan. Kailangan kong ipakilala mo ako sa iyong nga abogado. Ang pinakamahusay na kilala mo, nagawa ko na. Si Attorney Patricia Reyes mula sa Reyes, Chajuchom and Associates. Inaasahan niya ang iyong tawag. Ramon, magiging sobrang proud ang tatay mo. Nalampasan mo ang isang bagay na sisira sa karamihan ng tao. Hindi pa ako nakakalampas, sabi ko. Pero malapit nang malaman ni Victor Hidalgo kung ano ang pakiramdam kapag ang lupa sa ilalim ng iyong mga paa ay biglang gumuho. Kinumpirma nga abogado ang lahat sa loob ng isang linggo. Ang team ni Attorney Patricia Reyes ay nagtrabaho ng walang tigil, nagbe-verify ngang mga dokumento, itinatatak ang aking mana, at higit sa lahat, nirarapaso ang bawat kasunduan sa pag-upa sa ari-arian ng De Leon Garcia. Ang morality clause na ipinilit ni Mateo ay matibay, nakasulat sa paraan na kahit ang hukbo ngang nga abogado ni Victor Hidalgo ay hindi maaring paktalunan. Ginoong Garcia, sabi ni Attorney Reyes, inaayos ang kanyang salamin habang nakaupo kami sa kanyang opisina sa Makati. Hindi mo lang pag-ari ang lupa sa ilalim ng Hidalgo Group. Pag-aari mo ang kapangyarihan upang sirain siya ng tuluyan. Ang buong operasyon niya ay nakasalalay sa lokasyong iyon. Ang mga espesyal na kagamitan, palang sa pagmamanupaktura, ay gagastos ng bilyon-bilyon para ilipat. Gaano kabilis tayo makakakilos? Nakakilos na tayo. Isinampa ko na ang mapapeles na nakpapatunay ngang iyong pagmamayari at nakpadala ngang formal na abiso na personal mong susuriin ang lahat ng mapag-renew ngang lease. Walang tigil ang tawag ng mga abogado ni Mr. Hidalgo. Nakbas ang telepono ko, si Marichel. Hinayaan ko itong makring. Kinabukasan, nakaupo ako sa aking Toyota Vios sa labas ng Hidalgo Group. Hawak ang folder na naglalaman ng kinabukasan ni Victor. Ang gusali ay nagtataasan. Sa itaas ko, 40 palapa ng salamin at bakal na itinayo sa pangarap ng aking ama. Ang security guard na dati ay kumakawe sa akin ay tumitingin na ngayon ng diretso, pero magbabago iyon sa loop ngang 30 minuto. Tumunok muli ang telepono ko. Sa pagkakataong ito, sinagot ko, Mon, ang boses ni Maricel ay tensyonado at halos hindi makontrol ang gulat. Nagpapanik si Victor tungkol sa isang issue sa lease. Sinasabi nga abogado niya na may
mga pagbabago sa pagmamay-ari. Wala ka bang alam tungkol dito? Sa totoo lang, may alam ako, sabi ko. Pinapanot ang Bentley ni Victor na pumasok sa kanyang reserved spot. Sabihin mo kay Victor na gustong pag-usapan ng kanyang bagong landlord ang kanyang makamakailang kasanayan sa negosyo. Ang meeting ay sa loob ng 20 minuto. Anong pinagsasabi mo? Nababaliw ka na ba? At Maricel, yung boring na lalaking iniwan mo, pag-ari niya ang lupang kinatatayuan ng penthouse niyo, yung binili ni Victor para sayo nung nakaraang buwan. Lahat yun ay itinayo sa lupang De Leon Garcia. Ang katahimikan ay napakasarap pakinggan. Pagkatapos ay dumating ang siga. Imposible yan. Nagde-deliver ka na pizza. Hindi nang gayon. Makita tayo sa conference room. Naglakad ako sa lobby suot ang aking pinakamagandang suite. Ang isa na itinabi ko mula sa aking dating buhay. Naguguluhan ang receptionist hanggang sa pumasok ang team ni Attorney Reyes sa likod ko. 6 na abogado sa perpektong pormasyon. Nandito kami para sa emergency meeting kasama si Mr. Hidalgo, anunsyo ni Attorney Reyes. Conference room A, sa pagkakalam ko. Ang pagsakay sa elevator papunta sa ika. Erti palapag ay parang pag-akyat sa katarungan. Pagpasok namin sa conference room, nandun na si Victor kasama ang kanyang legal team. 12 abogado na nakaayos na parang pader ng depensa. Nakaupo si Maricel sa tabi niya, maputla ang mukha sa ilalim mailaw. Hello Victor, sabi ko, umupo sa dulong mesa. Salamat sa pagpaya na makipakita sa iyong landlord. Nakbago ang mukha ni Victor mula sa pakalito tungo sa galit at sa takot sa loob ng 3 segundo. Anong klaseng biro to? Inilapag ni Attorney Reyes ang mga dokumento ng pagmamay-ari sa mesa. Hindi ito biro, Mr. Hidalgo. Minana ni Ginong Garcia ang 50% ng De Leon Garcia Developments mula sa kanyang ama. Mula noong nakaraang linggo, siya na ang may ganap na kontrol sa mga negosasyon sa lease para sa Lot 47. Hindi mo pwedeng gawin to, sigaw ni Victor. Mayroon tayong lease na mag-expire sa loob ng 30 araw. Mahinahon kong sabi at naglalaman ng isang komprehensibong morality clause. Attorney Reyes, maaari mo bang ibahagi kung ano ang nahanap ngang ating mga investigador? Binuksan ni Attorney Reyes ang kanyang laptop. 17 dating empleyado ang nagbigay ng mga sinumpaang salaysay tungkol sa mga maling akusasyon, itinanim na ebidensya at target na panliligalig. Mayroon kaming 3 na inakusahan ng pagnanakaw gamit ang eksaktong parehong pamamaraan na ginamit laban kay Ginong Garcia. Mga digital signature, mga misteryosong nag-malfunction na kamera, ang buong playbook. Wala kayong mapapatunayan, hindi namin kailangan, sabi ko. Hindi nangangailangan ng conviction ang morality clause. Sapat na ang kapani-paniwalang ebidensya ng hindi etikal na mga kasanayan sa negosyo. Pero heto ang alok ko, Victor. May 2 kang pagpipilian. Tumayo ako. Nakatingin sa lalaking sumira sa buhay ko para sa katuwaan. Option 1, lisanin mo ang lugar sa loob ng 30 araw. Ilipat mo ang buong operasyon mo sa ibang lugar. Good luck sa paghahanap ng 40 palapak ng espasyo na may espesyal na pangangailangan sa infrastruktura. Alonto, pumiyok ang kanyang boses. Option 2, linisin mo sa publiko ang pangalan ko, bayaran mo ako ng 5 bilang danyos at pumirma kang lease sa triple ngang kasalukuyang rate at hiwalayan mo agad ang dati kong asawa. Hindi mo ako mapipilit na hiwalayan siya. Hinampas ni Victor ang mesa. Hindi, pero maaari kong gawing napakamahal ang pananatiling kasal sa kanya. Bawat buwan na mananatili kayong kasal, dodobla ang upa. Unang buwan, 5,300 milyon. Pangalawang buwan, 5,600 milyon. Pangatlong buwan, $1.2 bilyon. Gaano katagal bago magpasya ang iyong board na hindi siya sulit? Nakatayo na si Maricel. Ang kanyang nga designer heels ay tumutunog habang umaatras siya papunta sa pinto. Mon, mahal, pwede nating ayusin to. Hindi ko naman sinasadya na umabot sa ganito. Tigilan mo na yan, sabi ko. Hindi man lang siya tiningnan. Victor, may 24 oras ka para magdesisyon.
Pagkatapos niyan, sisimulan ko na ang proseso ng pagpapaalis at isa sa publiko ko ang lahat. May binulong ng apurahan ang pangunahing abogado ni Victor sa kanyang tainga. Nawala ang kulay sa kanyang mukha nang mapaktanto niyang ang kanyang imperyo ay nakatayo sa lupang kontrolado ko. Pangingikil ito, hindi pagtatama ni Attorney Reyes. Ito ay batas sa kontrata. Ang parehong batas na ginamit mo upang sirain ang nga inosenteng tao. Mabait pa nga si Ginoong Garcia. Maari ka niyang paalisin ngayon batay sa aming mga dokumento. Tumalikod ako para umalis, tapos huminto. Nga pala Victor, yung text na ipinadala ni Maricel tungkol sa pagiging nobody ko, pasalamatan mo siya para sa akin. Naging napakalaking motibasyon iyon. Pinili ni Victor na lumaban. At siya ay natalo ng husto. Sa loob ng 48 oras ng aming pagpupulong, tumawag ng emergency session ang kanyang board of directors. Sinigurado ni Attorney Reyes na nakatanggap sila nga kopyang bawat sinumpaang salaysay, bawat piraso nga ebidensya, bawat dokumentadong kaso ngang paninira ni Victor sa mga inosenteng empleyado. Nakatanggap ng anonymous tip ang isang malaking pahayagan tungkol sa kwento at bigla si Victor Hidalgo ay hindi na ang napakatalinong CEO. Siya na ang bilyonaryo na sumisira ng mga pamilyang naktatrabaho para sa katuwaan. Nagpasya si Mr. Hidalgo na ituloy ang ibang mga oportunidad, sabi sa corporate statement, ngunit alam ngang lahat ang katotohanan. Binigyan siyang board ng dalawang pagpipilian, mag-resign o tanggalin sa publiko. Pinili niyang tumakas ng may kaunting dignidad na natitira. Ang nga papeles ng diborsyo ay isinampa sa loob ng 1 linggo. Lumalabas na kapag pinakasalan mo ang isang tao para sa pera at nawala ang pera, nawawala rin ang kasal. Nagpadala si Maricel ngang 12 ng text, bawat isa ay mas desperado kaysa sa huli. Mon, please. Nakamali ako. 20 taon tayong kasal. Wala ba iyong halaga? Mawawalan akong tirahan? Yan ba ang gusto mo? Please sagutin mo ako. Alam kong binabasa mo to. Nagpakita pa siya sa mang tabans isang gabi. Nagde-deliver pa rin ako ng pizza tuwing Bayernes, hindi dahil kailangan ko ang pera, kundi dahil binigyan ako ni mang taban ng dignidad noong tinalikuran akong buong mundo. Mas karapat dapat ang taong iyon sa aking katapatan kaysa sa anumang corporate title. Mon, sabi ni Maricel, nakatayo sa ulan sa labas ng restoran, malayong-malayo sa babaeng sumira sa akin 6 na buwan na ang nakalipas. Pakiusap, 5 minuto lang, magiging handa ang order mo sa loop ngang 15 minuto. Ma'am, sabi ko, nilagpasan siya papunta sa aking sasakyan. Sorry na, yan ba ang gusto mong marinig? Sorry sa lahat. Huminto ako at lumingon. Hindi, Maricel, nagsisisi ka dahil nahuli ka. Nagsisisi ka dahil nawala ang pera. Nagsisisi ka dahil pumusta ka sa maling kabayo. Ang bayad sa pizza ay 5,250. Inihagis niya ang pera sa akin at umalis. Iyon ang huling beses na nakita ko siya. Ang 17 dating empleyado na sinira ni Victor ay bawat isa ay nakatanggap ngang 100 milyon mula sa settlement fund na aming itinatag. Si Dennis mula sa accounting, na pinilit na umalis 3 taon na ang nakalipas dahil sa mga maling paratang, ay umiyak nang matanggap niya ang tawag. Mon, hindi mo lang iniligtas ang sarili mo, iniligtas mo kaming lahat. Si Mateo de Leon ay naging lolo na hindi ko kailanman nakaroon. Ginugugol namin ang mga gabi sa pagtingin sa malumang papel ng aking ama na tututo tungkol sa taong hindi ko nakilala. Si Tomas Garcia ay isang nangangarap, ngunit higit pa riyan, siya ay isang taong naniniwala na ang negosyo ay dapat mag-angat ng mga komunidad, hindi sirain ang maito. Laging may sinasabi ang tatay mo, sabi sa akin ni Mateo isang gabi habang pinapanood namin ang paglubok ng araw sa Rizal Techno Hub. Sabi niya, ang yaman na walang layunin ay papel lamang, ngunit ang yaman na may layunin ay maaring magbagong mundo. Ginawa naming abot kayang pabahay ang kalahati ngang Rizal Techno Hub para sa mga manggagawang nawalan ng trabaho. Inilunsad ang Tomas Garcia Foundation na may 55 bilyong endowment na partikular na tumutulong sa mga pamilyang apektado ng corporate retaliation at mga maling akusasyon. Sa unang taon pa lang,
Natulungan namin ang 300 pamilya na makabangon muli. Nakapagtapos si Bea ng walang utang at may mga parangal. Pinapatakbo niya ngayon ang medical clinic na itinayo namin sa isang mahirap na komunidad sa Maynila na nagbibigayng libreng pangangalagang pangkalusugan sa mga pamilyang hindi kayang magbayad ng insurance. Dad, sabi niya sa ribbon cutting, ipinakita mo sa akin na ang pagbagsak ay hindi naglalarawan sa iyo, ang pagbangon ang mahalaga. Nagsimula si Carlong sarili niyang law firm na dalubhasa sa pagtatanggol sa mga empleyado laban sa corporate harassment. Ang kanyang unang kaso ay pro bono, ipinagtanggol ang isang janitor na inakusahan ng pagnanakaw ng kanyang employer, nanalo kami. Ang anak na babaeng ang janitor ay nakpadala sa akin ng isang hand-drawn na thank you card na nakapatong sa aking desk sa tabi ng larawan ng aking ama. Ang aking apo, si Dorothy, ang bagong silang na anak na babae ni Carlo, ay lalaki sa isang mundo kung saan ang pangalan ng kanyang pamilya ay may kahulugan. Hindi dahil sa pera, kundi dahil nang magkaroon kami ng kapangyarihan. Ginamit namin ito upang protektahan ang mga walang kapangyarihan. Nakatayo sa dating opisina ng aking ama na ngayon ay akin na, inilagay ni Mateo ang kanyang kamay sa aking balikat. Magiging proud si Thomas. Sabi niya, hindi mo lang binawi ang iyong yaman. Binawi mo ang pangarap ng iyong ama na gamitin ang tagumpay upang iangat ang iba. Tumingin ako sa larawan ng aking ama sa pader, ang binatang iyon na punong pag-asa, nakatayo sa harap ng walang kwentang latian. Namatay siyang iniisip na siya ay isang bigo. Hindi kailanman nalaman na nakapagtayo siyang isang imperyo. Ngunit higit sa lahat, itinayo niya ito ng may integridad, na may maglause na humihingi nga etikal na pag-uugali, na may pananaw na ang negosyo ay dapat magsilbi sa mga komunidad, hindi sirain ang maito. Ang pinakamagandang pahihiganti ay hindi ang pera o ang kapangyarihan. Hindi ito ang panunot kay Victor na mawala ang lahat o ang desperadong text ni Marichel. Ang pinakamagandang paghihiganti ay ang text na ipinadala ko kay Marichel sa araw na dapat sana ay unang anibersaryo ang kanilang kasal ni Victor. Ito ay isang larawan ko na nag-abot ng mga susi sa isang batang single mother, isa pang biktima ng corporate retaliation, habang lumilipat siya sa kanyang bagong apartment sa aming complex na abot kaya ang pabahay. Ang mensahe ay, ganito ang itsura ng pagiging isang taong may halaga. Hindi siya kailanman sumagot, ngunit hindi na kailangan iyon ng anak ni Thomas Garcia. Natutunan ko ang pinakamahalagang aral sa lahat. Minsan, ang pagiging nobody ay paraan lang ng universo para ihanda ka na maging isang taong tunay na mahalaga. At minsan, ang lupa sa ilalim ng iyong nga paa ay hindi ka hinihila pababa. Naghahanda ito para iangat ka. Higit pa sa praang iniwan sa akin ng aking ama. Iniwan niya akong layunin at iyon ay mas mahalaga kaysa sa anumang halaga ng pera.